Siyempre, gagawin ko ang lahat para may depensa ang corona. Siyempre, Pinoy pa rin ang mag-aari sa ronda. No, we'll do the best to bring home the title. Hindi pwede yan. Hindi kami papayag na masilitan ng banyaga. Puso! 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 This is multi-stage cycling at its best, the grandest in the Philippines. Ako po si Rick Yap Santos. Samahan niyo ako sa pagtugaygay sa bakbakan para sa karangalan. At ang 2014 Ronda Pilipinas International Edition ay umaarangkada na po dito sa Quezon Memorial Circle dito sa lungsod ng Quezon. Quezon Memorial Circle, 2 hours plus 3 laps po ang itatagal ng pagbibisikleta nila sa unang yugto nitong Ronda International 2014. Ronda Pilipinas, mula dito sa Quezon City, bababaho tayo ng Lucena, balik ulit tayo sa Antipolo, Tarlac, Dagupan, akyat ng Baguio, babalik sa Subic Bay Freeport hanggang Marikina para makompleto ang 14 na stages, 1,881 kilometers. Hindi ho basta tira na lang ng tira ang estilo sa karerang ito. Ang strategiya ay sasabay ka muna sa peloton para masukat mo ang iyong lakas kung ihambing mo sa mga kalaban mo. Tulad dito si Yin Chi Wang ng CCN Continental, nasiraan ho siya. Pero yung mga iba on the go, tulad ditong ating pangalawang taon na kampiyon si John Mark Galedo, siyang nangunguna dito sa peloton Lotto. Speed ho nila 44 kilometers per hour, 2 minutes and 20 bawat ikot ho nila dito sa buong distansya ng Quezon Memorial Circle. Choi Suk-yun, Lee Min-woo, ito yung mga Koreano na nag-adjust ng upuan nitong si Lee. Inaalalayan siya ng kanyang ka-teammate. Ito ang isa sa mga example natin ng cooperation at saka teamwork. Ito naman ang Ronda Pilipinas Team International, Japan Matrix Power Tag, Global Cycling Team Holland, Team Gusto, Malaysian National Team Cycling Team at saka Korea. Laban sa mga local teams natin na Philippine Army, PLDT Maynilad, ang Cycle Line Extreme, Philippine Navy Standard Insurance, 7-Eleven by Road Bike Philippines, Road Bike Philippines at Cebu Khalid. 1 hour, 10 minutes on the road. Nako, ito ay nakaka-24 na ikot na sila at 2 minutes and 40 seconds ang bawat ikot. Pero ito, isa hong siklista, si Lloyd Lucien Reynante, mukhang nasiraan. Tinignan ni Commissar Edward Park ng Korea. Number 52, si Lloyd Reynante, tinignan muna ang kanyang bubuiluhan. Baka mabangga siya ng mga siklista dumadating at pinayagan siya makaalpas uli at sumama ho dito sa grupong ito ng main peloton. Nasa bandang huli, itong si Lloyd Reynante. Ayun, humahabol na itong mama na ito. Talaga namang makikita mo ang kakayanan ng isang siklista na makahabol ka agad doon sa mga nasa unahan niya. Ayan, kinakawayan pa si Lloyd Reynante. Ito ho ang lead group natin. Mapapansin mo itong rider number 73, itong si Jason Christie. Ito yung sa mixed team ng CCNT. At kinukompronta siya nitong si Marvin Tapik sa may bandang kaliwa. Tinignan niya, sinipad niya, pinabayaan niya yung ating kababayan. Siguro pagbibigay galang dahil first lap pa lamang ito ng karera. Ronda Pilipinas 2014 International. Ayan si Christie, inunahan na naman ni Felipe Marcelo. Nandun sa may kabila. Isa pa rin Pilipino pero meron nung umaalalay, naka-teammate niya. Si John Mark Galedo at saka Rusto Blim nagpapakitang gilas din. Santi Bernachea, first champion no. Kasama si Edgar Nieto, Road Bike Philippines. Imported ho yung Espanyol, 42 kilometers per hour. Ito ang mga award na nakataya para sa kanila: overall team champion, overall individual champion, king of the mountain, best sprinter, best young rider, at best Filipino rider. Pawang malalaking premyo sa Ronda Pilipinas. Ito na ho, leaders pa rin natin, 11:58 a.m. Ba, nakakaikot na ho sila ng mahigit sa 30 na laps. Si Lloyd Reynante, medyo parang out of place itong mama na ito. Sapagkat kanina ho, nakita natin na naflatan siya at pinayagan lamang siya makahabol in this last 2 laps of this particular race, mga kaibigan.
peloton. Malayo ho itong peloton na to. Napag-iwanan na 1 minute and 42 behind Christie at saka si Rendole. At sila ho ngayon ay medyo metro-metro ang distansya nila at inaabangan na sila nitong crowd going to the finish line. Patapos na mga kaibigan itong karera natin. John Christie, Oscar Rendole, binibigyan natin ng pansin. Yung pangatlo, yung nakapula at asul, si Lloyd Renante, hindi nakasali dito sa lead pack na ito. Marahil, nagbibigay lamang siya ng ayuda o binipace lang itong kababayan natin na si Oscar Rendole. Pero kita pa rin natin na very consistent itong taga New Zealand na si Jason Christie. Final 2 laps na ho tayo going into the end of this first stage of the Ronda International 2014 at consistent ang kanilang speed at 45 kilometers per hour. Malayo ho ang distansya nila doon sa nag-aabol sa kanilang peloton. Kaya wala hong alalahanin itong dalawang mga siklista. Siguradong sila po ay may award na pagkatapos ng unang yugto na ito. Pero nagpapakitang gilas ho si John Lloyd Renante. Dapat wala na ho siya dahil sa pwesto niya ngayon dahil nalap na ho siya at dapat ay titigil na siya. Going to the last lap of this particular race, dumanaw tayo doon sa may start-finish arc o doon sa may balloon. At ito na hong dalawang siklista ngayon ang pagtutuunan natin ng pansin. Kita nyo naman kung sino ang bubuelo dito patungo sa last 1 kilometer going to the race. Tignan natin kung sino talaga sa kanila ang sprinter. Dalawang beses na nag-sprint. Ito hong number 73 nito. Tignan natin kung anong gagawin niya. Ayun na, tumira na ba? Mukhang nagpaalam pa. Okay, overtake ako. Sabi niya dito kay Oscar Rendole. At iniiwanan niya niyang unti-unti itong si Oscar Rendole by 2 meters at this point. 47 kilometers ang speed itong tatlong mga siklista na ito. Tangay-tangay, pati itong si Lloyd Lucien Renante. Pinauna pa ng konti si Rendole sa may bandang unahan. Bumubuntot itong si Jason Christie sa may likod. Hahagod lang ho ng hangin yan. Sumasakay lang ho doon sa nagko-cover doon sa siklistang nasa unahan niya. Pero mukhang may masamang balak, maitim na balak itong maputing tao na ito para patungo sa may finish line. Tingnan natin sino sa dalawa, Rendole o si Christie. Rendole pa rin nasa unahan. Rendole pa rin nasa unang mga kaibigan. Yung Noy nakaasula, yung pumapangalawa. At ito namang nakadilaw na ito, pangatlo, ay itong si Christie ng New Zealand. Member ho yan ng isang team na mix-mix ho, yung kanilang CCN team. Meron nung taga Laos, meron nung taga USA, meron nung Briton, meron pang kasamang mga taga Taipei. Pero unti-unti na niyang iniiwan itong kababayan natin. Tingnan natin kung makakaabot itong si Rendole. Pakitang gilis di si Rendole sa may bantang loob. Tinitingnan lang siya nitong si Jason Christie. Ang bilis na ho ng takbo niyan. Pedal nila at 48 kilometers per hour. Bumabuelo na bumitaw ng kaunti itong si Rendole mga kaibigan. Si John Renante naghahatak sa kanya patungo sa may finish line. Pero hindi ho sinamantalan itong si Rendole. Mukhang kinakapos na itong kababayan natin. Going to the last few more meters. Ayun! Yun ay sinasabi natin na nagpakawala na itong si Jason Christie. Alam niya na ubusan na itong number 43 rider from the Philippines na si Rendole. At going to the finish line, eto na ho, ang huling yugto nito. Kakawala ba ng gusto si Christie? Ayun na, kung mawala na ng gusto at naiwanan na ng gusto itong ating kababayan na si Oscar Rendole. Pinabayaan na ho niya. Solo finish to the end line. Ito hong taga New Zealand showing his force at saka yung skill na inireserba niya just for this international edition of the Ronda Filipinas International 2014. About 50 more meters going to the finish. Talagang sigurado na, lumingon pa ng kaunti. Binitawan ng manibela niya at idinipa ang kanyang mga baraso, tanda ng kanyang triumphant entry to the finish line and the first stage of the Ronda Filipinas 2014. Ronda Pilipinas Stage 1 result. Ayun na, Jason Christie, CCN Continental. Second, Oscar Rendole. Pangatlo, si Felipe Marcielo, Standard Insurance at saka road bike. 30,000 pesos para kay Jason Christie. Bukas ho kaya, mapanatili niya yung kanyang overall leadership at sprint leadership. Pansamantala, magpapaalam na ako, Ricky Ap Santos. Until tomorrow, Muntinlupa ang ating simula, Ronda Pilipinas International 2014.